Good morning sa inyong lahat, panibagong araw, panibagong blessings at panibagong gawa sa ating buhay at gigising na ang Inday Puriat nyo at unang-una sa lahat syempre before tayo magtrabaho sa iba, ati mo nang hipuso ng ato ang higdaanan. Sabi kasi ni lola ko, bago ka gumawa ng ibang bagay every morning, kailangan mo munang i-fix ang iyong bed. So ayan mga Inday, tapos na tayo at mag-stretching tayo. Napakaganda sa labas. May araw na rin at ating buksan ang ating bintana para naman tayo makapag-relax. Tingnan ang ating nature, paligid lang mga Inday. Sobrang ganda talaga dito sa probinsya. Ito na yung way ba na napaisip ako na matanda na ako. Kasi noon, mas gugustuhin kong tumira sa syudad kasi nga maraming mga sa city, marami kang mapupuntahan. Pero ngayong nasa edad na ako ng ganito mga Inday, mas pipiliin ko na lang na tumira sa probinsya. Siyempre, kasi nga yung edad natin nagkatigulang na tayo, gusto kong mag-stretching mga Inday pero tulog pa ako dyan kaya bugsok. Anyway, kailangan natin bumangon talaga mga Inday. Huy, gising na dyan. Nagising na siya mga Inday at ayan ay hipuso niya na yung buhok kasi maraming mga tao nagsasabi, nagko-comment na putulan mo yung buhok mo Inday Puriat kasi ang haba. Pinutulan ko na yan mga Inday pero konti lang yung pinutulan ko kasi how many times na sinubukan kong putulan yung buhok ko, pagkatapos ko siyang putulan ay magkakasakit ako, lalagdatin ako mga Inday. So ayan na, mag-stretching tayo. Yung unang stretch ko mga Inday is cat position. Kasi may hubag pa man ako dito sa tagiliran ko kaya iwas-iwas muna sa damit ko na matouch dan mga Inday kasi medyo masakit pa. Huwag niyo na lang po yung i-mind yung itim ng kilikili ko kasi sa video ito is ipapakita ko talaga kung sino ako, yung katawan ko. Ito lang yung reality ng aking buhay. Wala nang tago-tago pa mga Inday. Siyempre pagkatapos natin mag-stretch ay magme-meditate tayo. Ginagawa ko to every morning mga Inday. 30 minutes of stretching and meditation. Seryoso kaya sa Inday Puriat. Pasensyaan nyo na po si Inday Puriat, nagpapakyut lang yan mga Inday pero honestly masakit talaga ang tagiliran ko dyan mga Inday. Ito na po yung matagtiki ko, sobrang kati mga Inday, so paayo na siya pero hindi pa rin siya totally heal. Ako ay nagpapasalamat po sa inyong lahat dahil sa mga comment at suggestion po ninyo. Sinunod ko po yun at in-apply ko and thank God kasi may ibang mga medisina na umepekto sa akin at meron ding hindi. Pero thankful ako kasi yung mga kati-kati ko hindi ko na siya masyadong nararamdaman pero may crack pa rin yung mga skin at saka pa ako mga Inday. So hilamos muna ako bago tayo magtatrabaho sa labas. Pagpasensyaan nyo na po yung balikat ko mga Inday. Matagal na po talagang panahon na meron akong malaking balikat pero I'm not ashamed. Still praying pa rin na makatagpo ako ng tamang lalaki na iyong tatanggapin ka kahit na anong hitsura mo, mamahalin ka. Kasi yun kasing past relationship ko kay Eric, everything is changed yung simula nung tumaba ako. But anyway, marami akong natutunan sa past relationship ko with Eric. Sa totoo lang, minsan naiisip ko pa rin siya kasi ang tagal namin. Umabot kami ng 3 taon bago kami nagkahiwalay. Napaisip pa rin ako sa mga memories namin na kaming dalawa. Pero mas malalim yung memories na nangyari sa amin na hindi kami magkasundo. Kung magtatanong po kayo kung may communication pa ba kami ni Eric, may communication pa naman po kami ni Eric pero hindi na po talaga kagaya noon na everyday and every night kami magka-chat. We're still friend kasi yung last video ko mga Inday sinabi ko sa inyo diba na gusto niya makipagbalikan sa akin pero ayaw ko na. So, maybe we still be friends pero hindi na kami masyado pang nagko-contact sa isa't isa. Regarding naman po dito sa sasakyan na nililinisan ko ngayon is bigay po niya sa akin. Unang sasakyan na binigay niya sa akin mga Inday. At nung naghiwalay po kami, tinanong ko po siya kung anong gagawin dito sa sasakyan. Gusto ko sanang ibenta para ibalik yung pera sa kanya. Pero ayaw niya mga Inday. Sabi niya, you keep it because I give it to you. So ayun, nirespeto ko na lang yung desisyon na. Pero kung ako talagang pagpipiliin mga Inday, gusto kong ibenta at gusto kong ibalik yung pera sa kanya. May nakapagsabi kasi sa akin na pag ibabalik ko daw yung sasakyan at yung pera sa kanya, para ko daw siyang inuinsulto. Naisip kong ibenta at ibalik yung pera sa kanya para at least malesen yung utang na loob sa kanya. Kasi nga when it comes sa financial, ay talagang marami talaga siyang naiambag sa pamilya ko at sa akin mga Inday. So ito yung malaking naiambag niya
niya sa akin yung sasakyan. So gusto ko sanang ibalik. Pero ayaw niyang tanggapin. So ito, nagagamit ko yung sasakyan sa pagtulong ko sa mga tao kapag namimigay ako sa bigas sa mga bukid, mga inday. So malaki din siyang tulong. Pero minsan napaisip ko na pag may sasakyan ka, malaki din yung gasto, lalo na doon sa mga maintenance. Honestly speaking mga inday, no, nagkakasama pa kami ni Eric is medyo wala akong problema sa pera kasi nga financially stable si Eric. Pero at the end of the time, naparealize ko ba na why should I stay in a relationship na pareho kaming hindi happy? Let's eat guys, oatmeal and apple. Lakas ng hangin at ulan mga inday. Ay, sa ligo. Hi mga inday, at kakatapos lang po ng ulan, ang lakas po ng ulan mga inday. Maliligo na po ako kasi pupunta po ako ng palengke kasi magpapaprint ako ng t-shirt. Lagyan ko po ng Inday Buriat sa likod kasi mag-a-attend kami ng reunion, family reunion sa side ng papa ko doon sa Bayawan City mga inday. So, first time ko maka-attend ng reunion. Maraming side sa papa ko at saka sa mama ko mga inday na hindi namin nakikilala. So, magpapaprint ako ng white t-shirt, lagyan ko ng Inday Buriat sa likod. So, ligo muna ako. Nakatid ko na yung mga damit mga inday na papaprintahan ko para sa reunion namin bukas. At medyo sumakit yung sugat sa bewang ko mga inday. At happy ako kasi nakikita ko na pa-heal na siya mga inday ba. Ito na siya ngayon. Kunti na lang siya mga tay. Ang basa-basa na kilikili ko. Pasensya na po kayo. Ang init kasi sa labas. Ay init. So uuwi na ako mga inday kasi nafe-feel ko yung sakit. Siguro sa init. So nagpapa-aircon na lang ako dito sa sasakyan. Hindi ko masyadong ginagamit yung aircon ng sasakyan ko mga inday kapag nag-drive ako. Kasi sabi daw nila na mas makaless daw na pag walang aircon. So uwi na ako mga inday. Sarap. Hala, ginoo ko ang basa sa ilog. Kasay. Ko mga inday, balasaon jud og ilog. Mababasa talaga yung kilikili ko, lalo na pag ganitong damit yung sinusuot ko. Tapos, ayan o, klarong-klaro, dalawang ilog, basa. Pero, ang naaanuhan ko lang mga inday, kahit nabasa yung ilog ko, walang amoy. Walang amoy yung ilog ko. So, palagi, kahit noon pa mga inday, palagi ko nang iniisip ba kung ano kaya yung pwede kong gamitin sa kilikili ko na mawala yung kanang singot o yung basa sa ilog. Wala akong problema kasi hindi naman ako baho og ilog. Wala namang amoy yung kilikili ko, sabi ng mga kapatid ko mga inday. At wala akong ina-apply kahit Rexona, kahit ano, wala. Yun lang talaga yung sabon na pag naliligo ako, yun lang talaga yung ina-apply ko mga inday. So, ano bang masasuggest nyo doon sa kilikili kong basa? Ewan ko kung anong... Naano kasi ako mga inday, nagtatry ako ng Rexona noon pero umitim yung kilikili ko. At saka pag sington ko, mubaho akong ilok. So, wala na ko, niundang na ko mga inday. At saka sa mukha ko, wala din ako ina-apply sa mukha ko. Simpleng girl, simpleng babae, walang kahit nag-rejuvenating ako noon mga inday. Grabe ha, kahamis gid sa ako sa akong nawong. Tapos dito mga inday, nilagyan ko rin na virgin pa yung mukha ko noon. Tapos nagbulad bang kog inid, nabayod dito na inday. So pag nasa labas kasi ako, tapos nag-rejuvenating ako, naku, mamumula dito. Tapos kati, sakit hapde, ay kapoy. Tapos ako ba, pag dayon akong tulog magabi, manibin lang jud ko ana. Di wat na ko daghang lagay-lagay sa ako ang mukha. Kay kapuyan ko, hasulan ko mga inday. So minsan, pag nakikita ako sa mga video, yung mga babae na sobrang girly, ang daming nilalagay sa mukha, minsan naisip ko na sarili ko, kapoy man gud, oy kapoy yung ganyan mga inday. So ito lang talaga ako, wala talaga lipstick ra inday. Ako ang lipstick dala na tanan diri, aping, ganan lang, simpleng babae lang tayo mga inday. Pero uuwi na ako kasi
may gagawin pa ako sa bahay mga inday. Magtiwasan pa na akong panglaba. Tara. Pagdating ko sa bahay, naglabing-labing muna ako dito sa aking napaka-cute na pamangkin mga inday na palagi lang nakangiti. So, ang sarap-sarap talaga na mayroong bata mga inday. Napaisip ko sa sarili ko ba na kailan kaya ako magkaroon ng anak, no? Or makapag-asawa kaya ako ng matino, yung matinong lalaki, or makapamilya kaya ako mga inday. Tinatanong ko yun sa sarili ko. Kasi mga kapatid ko, pinupush nila ako na, oy, ilang taon ka na, malapit ka nang maglapas ng kalendaryo, wala ka pang anak. Kasi sila mga inday, nag-asawa sila nasa 20s yung edad nila. Pero ako mga inday, ewan ko. Pero napaisip din ako mga inday ba kung makakaanak pa ba ako. Pero I do believe that everything happened for a perfect time. Charot. Kapon ka. Palpak. Kapon ka. Hi, kumusta kayong lahat niyan? Eto si Inay Boy yan, nagkamaling. Pasensya na po kayo mga inday. Ako rin yung giling akong kaugalingon. Diba? So, ito yung hairstyle ko ngayon mga inday na mag-continue ako mag-chika sa inyo. Kasi marami kasing nagtatanong sa akin kung kumusta kaming dalawa ni Eric, nagko-contact pa ba kami, may mga communication pa ba kami mga inday. So, ayun nga, sinabi ko na sa unang video ko sa videong ito na may contact pa rin kami. We still sending each other messages pero hindi na po talaga kagaya dati na araw-gabi, bakit naaalala ka? Charot. Sa mukha. So, ayan mga inday, no? So, di ko ka-focus. Ayun, daming tumatakbo sa isip ko ba na mga katanungan, pero okay lang ato ni isa-isahon mga inday. So, hindi na po kagaya noon na araw at gabi kami na magka-chat, ina-update namin yung isa't isa ko ano yung ginagawa. Hindi na po ganun mga inday. At kaninang umaga nagising ko, himala kasi naka-receive ako ng message kay Eric na sinundan niya ako ng picture niya sa family niya na nag-dinner sila sa graduation ng pamangkin niya. Ganun mga inday. So, nag-ano lang ako, nagsabi ko lang thank you for the photos. Ganun lang mga inday. Pero minsan napaisip ko mga inday yung mga memories namin yung for 3 years baya kami, no? Medyo matagal talaga. Pero ever since mga inday na magkasama kami ni Eric, hindi talaga ako nanghingi even peso sa kanya. Yung mga bagay na meron ako ngayon or meron ako dati, hindi po ako nanghingi sa kanya. Kusa po niyang binigay yun mga inday. Kasi ayaw ko, na sink in sa akong huna-huna mga inday ba na ayaw kong mag-demand kasi alam ko may pera siya. Pero ayaw ko na isipin ng mga tao na pera yung habol ko sa kanya. Kaya hindi talaga ako nang hingi kahit na piso mga inday sa 3 naming taon. Siya lang po yung kusang nagpadala sa akin at magbigay ng mga ganon. Kasi ayaw ko kasing magkaroon ng utang na loob dahil sa daming ginagawa niya sa akin at saka sa pamilya ko mga inday. Pero yun nga, si Eric is napakabuting tao. Pero when it comes in a relationship naming dalawa, we still communicate and we still have a respect to each other. Pero when it comes about the both of us talaga mga inday is there are things and aspect na hindi kami magkakaintindihan. Tsaka pareho kaming stress. So in a relationship, supposedly both person wouldn't feel stress. Charot, nagka-English inday, no? So ayun, unang beses ko siyang hiniwalayan, ayaw pa niya. Naka-remember ako noon mga inday nung palagi akong iyak ng iyak, moody ako, stress ako, depressed ako. Alam niyo yun sa mga previous video ko. Pero ayaw niya. Pero at the end of that day, na yun, before siya umuwi ng Amerika, we talk. We still talk na parang hindi yung singkahan, yung lakihan ng boses, kundi we talk normally about a reality of our relationship. So, ayan yung update ko ngayon mga inday na sa mga nagtatanong po sa inyo kung may communication pa ba kami. Yes, we do have communication pero it's not consistent at hindi po kami sobrang updated sa isa't isa.
kagaya noon. So, hindi ko na alam, medyo I still have concern sa kanya kasi nag-iisa lang siya doon sa kanila mga Inday. But yun nga, hanggang sa concern lang tayo at hanggang sa memory na lang tayo, good and bad. But I still do have a lot of things na I've learned from that past relationship with Eric. So I can naano ko din yung sarili ko mga Inday ba na nagising ako na that time iniisip ko talaga na I'm so immature. There are times also mga Inday na kasalanan ko kasi I was very immature, I think, na hindi pa kasi ako nakapagrelasyon ng ganun katagal in real life. So minsan ngayong single na tayo naiisip ko na minsan namimiss ko na may jowa, charot, may kachat, may maglalambing. Pero yung mga ganun mga Inday for the meantime lang yun talaga Ang hinahanap kasi natin is yung for a lifetime talaga na yung kilig sa una lang yan But in the last na makilala nyo talaga yung isang tao na nakikilala niyo yung attitude niya, yung buong pagkatao niya, dyan na kung that person will stay for you or will fight your relationship, ganun mga Inday, and will accept you the way who you are. Ganun mga Inday yung hinahanap natin, di ba? Agree kayo? So, ganun ako mga Inday. I don't care how that person looks kasi si Eric, di ba, hindi naman talaga siya kagwapuhan. And I don't care about the skin. I don't care about the age as long as may respeto and accept ka na buong ikaw, and yun, kayo sa isa't isa, magkaintindihan kayo sa isa't isa. Yun yung pinaka-important. But it's so hard to find a relationship na tumagal kayo na mas lalong, I think basta sa akin mga Inday, sa relationship ko kay Eric, parang na-trauma ako na pumasok again ng relationship and back to the beginning na naman, na you will need to learn to that person kung ano man yung talagang totoo siya. I'm not basing for physical appearance, but also sa loob talaga ng isang tao mga Inday. So ewan ko, I'm not looking for now. I was just waiting for someone kung sino talaga yung darating sa ating buhay, no? So only God knows our life and our future. So ayun lang po maibibigay ko sa inyo mga Inday. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. So that's it for now, and we will going to get ready mga Inday sa mga pagkain kasi bukas maaga kaming pupunta pabiyahe sa Bayawan for family reunion. And see you!